Iyon lang ang mahalaga. Tumigas ang boses ko. At aayusin ko ito. Tiningnan niya ako, parang natatakot siyang umasa. Nagmaneho akong muli, sa pagkakataong ito ay may patutunguhan. Sa bahay tuluyan ni Mang Berto sa Taguig. Hindi maganda ang lugar, pero si Mang Berto ay matalik kong kaibigan at marunong siyang maging tahimik. Nang pumasok kami, tiningnan lang ni Mang Berto si Maria at Sofia at binigay sa akin ang susi ng walang tanong. Nagdala siya ng tubig at tuwalya, tapos ay umalis. Humandusay si Maria sa kama, yakap-yakap pa rin si Sofia. Sa wakas, nakarelax ang sanggol sa malamig na hangin. Ang maliit na dibdib niya ay umaangat at bumababa sa tuloy-tuloy na ritmo. Tumayo ako sa bintana, pinapanood ang parking lot. Nagmamadali na ang isip ko sa pagpili, mga plano, mga susunod na hakbang. Para sa gabing ito, ligtas sila. Ngunit alam kong hindi titigil si Jake sa paghahanap. Sa unang gabi sa bahay tuluyan ni Mang Berto, hindi ako natulog. Nakaupo ako sa isang silya malapit sa pinto. Pinapanood ang parking lot sa pamamagitan ng siwang ng kurtina. Si Maria at Sofia ay sa wakas ay nagpahinga sa kama sa likod ko. Bawat pares ng headlight na dumadaan ay nagpapabilis ng pulso ko. Dumating ang umaga na may init ng tag-araw. Iniwan ko si Maria na natutulog at nagmaneho ako sa isang kalapit na supermarket. Bumili ako ng mga pangangailangan, gatas, diaper, malinis na damit, toiletries. Nang bumalik ako, gising na si Maria at pinapakain si Sofia gamit ang bote na nakita ni Mang Berto kung saan. "Tay," sabi niya ng mahinahon. "Salamat po." Tumangulang ako. Hindi sapat ang mga salita. Lumipas ang araw-dalawa sa maingat na katahimikan. Naligo si Maria sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Bantay sarado ko si Sofia habang natutulog siya pagkatapos, sa wakas ay mukhang mapayapa na ang sanggol sa halip na balisa. Nawala ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Ang paghinga niya ay steady at malambot. Ginugol ko ang mga oras na iyon sa pag-iisip, pagpaplano. Si Jake ay may pera, koneksyon, at tila walang konsensya. Hindi ko lang maitatago si Maria at umasa na susuko si Jake. Ang mga lalaking katulad niya ay hindi sumusuko, nagpapalala pa sila. Kailangan ko ng tulong, tunay na tulong, isang abogado, marahil isang private investigator, mga taong nakakaunawa kung paano lalaban sa ganitong uri ng labanan. Ngunit una, kailangan kong ilipat si Maria sa isang mas ligtas na lugar. Nagsimula ang araw 3 tulad ng nauna. Tahimik, halos mapayapa. Kagagaling ko lang sa pagkuha ng almusal nang magsimula ang katok. 3 matalim na katok, hinto. 3 pa. Napatingin si Maria mula sa kinauupuan niya kasama si Sofia. Namutla ang mukha niya. "Tay!" Tinaas ko ang kamay ko. "Manatiling tahimik." Muling kumatok, mas malakas na sa pagkakataong ito. Tapos ay isang boses na makinis at palakaibigan, sa paraan na agad na nagpapalamig sa aking balat. "Ginong Ricardo, ang pangalan ko ay Dennis. Nandito ako sa ngalan ni Jake Richardson. May hindi pagkakaintindihan sa pamilya at gusto naming pag-usapan ito." Lumapit ako sa pinto, ngunit hindi ko binuksan. Wala tayong dapat pag-usapan. "Sir, naiintindihan ko na mataas ang emosyon, pero si Maria ay asawa ni Jake. Si Sofia ay anak niya. Kung maari lang, ayaw ni Maria na makita siya." Isang paghinto. Nang magsalita muli si Dennis, nagbago ang tono niyang palakaibigan. "Ginoong Ricardo, si Jake ay may legal na karapatan bilang ama ni Sofia. Kung itinatago mo si Maria at pinipigilan siyang umuwi, maaaring ituring iyon na panghihimasok sa karapatan sa kustodiya. Karapatan sa kustodiya." Pinanatili kong kalmado ang boses ko sa kabila ng galit na nabubuo sa dibdib ko. "Pinalayas sila ni Jake." "Hindi iyon ang sinabi ni Jake, sir. Ang banta ay malinaw na ngayon. Sabi niya kusang umalis si Maria, iniwan ang kasal. Nag-aalala siya tungkol sa kapakanan ni Sofia, lalo na't nakita si Maria na nagpapalimos sa mga kalye." Naghigpit ang kamay ko sa doorknob. "Ito ang mangyayari," sabi ko ng mahinahon. "Aalis ka. Sasabihin mo kay Jake na ligtas sina Maria at Sofia at sasabihin mo sa kanya kung lalapit pa siya sa kanila, pagsisisihan niya ito." Tumawa si Dennis. "Ito ay isang pangit na tunog.
Sir, matanda ka na, may sakit sa puso. Si Jake ay may mga resources, abogado, koneksyon, maaari niyang gawing napakahirap ito para sa'yo. Umalis ka sa pag-aari ko. Hindi ito sa'yo, isa itong bahay tuluyan. Isa pang paghinto. Hahanapin namin sila ulit, Ginoong Ricardo. At sa susunod, baka hindi na kami maging magalang. Umatras ang mga yabag niya. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang makina na umandar at unti-unting nawala. Lumingon ako at nakita si Maria na nakatayo sa likod ko. Niyakap ng mahigpit si Sofia sa kanyang dibdib. Nanginginig siya. Alam na nila kung nasaan kami, bulong niya. Hindi na magtatagal. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Mang Berto. Kailangan nating umalis ngayon. Hindi nagtanong si Mang Berto. Sa loob ng 15 minuto, may handa na siyang back exit. Tiniyak niya sa akin na sasabihin niya sa sino mang magtanong na matagal na kaming nag-check out. Habang isinasakay ko si Maria at Sofia sa kotse, nagtatrabaho na ang isip ko sa mga susunod na hakbang. Nakita kami ni Jake minsan sa pamamagitan ng swerte o koneksyon o pagpupursige. Mahahanap niya kami ulit kung tatakbo lang kami. Kailangan kong tumigil sa pagtakbo at magsimulang lumaban. Pero hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kung nakita nila kami minsan, makikita nila kami ulit. At sa susunod, baka kasama na nila ang pulisya. Ang Pasig ay 20 minuto lang mula sa bahay tuluyan, ngunit pakiramdam ko ay ibang mundo ito. Mas tahimik, mas ligtas. Ang apartment complex na inayos ko sa pamamagitan ng isang lumang kasamahan ay nangangailangan ng keycard access at may mga security camera sa bawat entrance. Inihatid ko si Maria at Sofia sa pinto. Ipinakita ko sa kanya kung paano i-double lock ito at pinapangako ko sa kanya na huwag bubuksan ito para sa sino man maliban sa akin. Saan po kayo pupunta? Tanong niya. Kukuha ng tulong. Ang opisina ni Atiano Ramon Cruz ay nasa isang professional building malapit sa Makati City Hall. Kilala ko si Ramon sa loob ng 15 taon. Nagsilbi kami sa isang non-profit board noon nung may oras pa ako para sa mga ganong bagay. Siya ay matalino, sistematiko, at hindi nag-aaksaya ng oras sa mga formalidad. Nang pumasok ako sa opisina niya noong hapong iyon, tiningnan niya lang ang mukha ko at sinabi, "Sino ang kailangan nating ilibing?" Sinabi ko sa kanya ang lahat. Nakikinig siya nang hindi sumasabat, nagsusulat ng mga tala sa malinis na sulat kamay. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Kailangan mo ng higit pa sa isang abogado, Ricardo. Kailangan mo ng investigador. Kinuha niya ang kanyang telepono. Si Oscar Reyes, ang pinakamahusay na financial investigator na kilala ko. Kung inilipat ni Jake ang pera na yon, makikita ni Oscar ang bakas. 20 minuto pagkatapos, pumasok si Oscar. Isang lalaki na nasa early 50s, may kulay abong buhok at mga mata na hindi pinalampas ang anumang bagay. Ibinigay ni Ramon sa kanya ang pinaikling bersyon. Tumango si Oscar ng dahan-dahan. Ang 20 milyon ay hindi nawawala ng walang iniwang bakas. Bank transfers, wire records, account changes. Nandoon lahat iyon, kung alam mo lang kung saan hahanapin. Naglabas siya ng isang tablet. Kailangan ko ng impormasyon sa account ni Maria, mga petsa, anumang naaalala niyang pinirmahan. Pumirma siya ng power of attorney, sabi ko. Akala niya ay insurance paperwork iyon. Iyan ay panloloko kung maling impormasyon ang ibinigay nila sa kanya tungkol sa pinipirmahan niya. Gumawa ng nota si Oscar. Kailangan ko ring i-verify ang paglilipat ng ari-arian sa bahay at titulo ng sasakyan. Tinapik ni Ramon ang kanyang panulat sa desk. Unang-una, magfa-file tayo ng restraining order. Pagkatapos, magsisimula tayong bumuo ng kaso para sa panloloko, pamimilit at posibleng pagnanakaw. Kumusta naman si Sofia? Tanong ko. Nagbabanta na si Jake tungkol sa kustodiya. Ano ang basehan niya? Na walang tirahan si Maria? Tumigas ang ekspresyon ni Ramon. Ipagtatatag natin na wala siyang tirahan dahil ginawa siyang walang tirahan ni Jake. Malaking pagkakaiba iyon. Ngunit kailangan natin ng mga saksi, sinuman na nakakita ng nangyayari. May isang volunteer, sabi ko. Si Lina Santos. Nagtatrabaho siya sa homeless outreach. Maraming beses niyang nakita si Maria, sinubukan niyang tulungan.
Sinulat ito ni Oscar. Hahanapin ko siya. Ano ang timeline ko? Tanong ko. Araw, hindi linggo, sabi ni Ramon. Alam ni Jake na nasa iyo na si Maria ngayon. Susubukan niyang pilitin siyang bumalik o magfa-file siya ng opisyal na bagay para ipilit ang issue. Kailangan nating maging handa bago niya gawin iyon. Tumango ako, naramdaman ang unang pag-asa na hindi ko naramdaman simula nang makita ko si Maria sa interseksyon na iyon. Pag-asa. Nang tumayo ako para umalis, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa isang numero na hindi ko kilala. Ang anak mo nasa Facebook. Nagtatanong ang mga tao. Mas mabuting kumilos ka ng mabilis bago pa lumala ito. Ipinakita ko ito kay Ramon. Nagtigasan ang panga niya. Iyan ang isa pang armas, ang opinyon ng publiko. Tiningnan niya si Oscar. Gaano ka kabilis magtrabaho? Mabilis, sabi ni Oscar, pero may head start sila sa narrative. Lumabas ako ng opisina na nagmamadali ang isip. Hindi lang legal na hinahabol ni Jake si Maria, hinihabol din niya ang reputasyon niya. Tinitiyak na kahit manalo kami sa korte, matatalo siya sa paningin ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Nang umalis ako sa opisina ni Samuel, nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng dibdib ko. Dumating ang mensahe ilang sandali matapos ang 8:00 noong gabing iyon. Nakaupo ako sa maliit na mesa sa Pasig apartment. Pinapanood si Maria na sinubukang hikayatin si Sofia na uminom ng gatas. Nang biglang nag-vibrate ang telepono ko sa ibabaw ng mesa. Isang link. Walang mensahe. Isang Facebook video lang mula sa isang hindi ko kilalang tao. Pinindot ko. Nagsimula ang clip, nanginginig, kinunan mula sa bintana ng kotse. Nakilala ko agad ang interseksyon. EDSA at Ortigas. Nandoon si Maria, yakap-yakap si Sofia sa kanyang dibdib, nakatayo sa matinding init ng hapon. Umiiyak ang sanggol. Si Maria ay mukhang walang laman, ang mukha ay blanko dahil sa pagod. Tapos lumabas ang caption sa ilalim ng video. Ito ang asawa ko, si Maria Richardson. Iniwan niya ang pamilya namin, kinuha ang anak namin at naglaho. Siya ay may problema sa pag-iisip at tumatanggi sa tulong. Kung makikita ninyo siya, pakikontak ako. Gusto ko lang na umuwi ng ligtas ang anak ko, posted ni Jake Richardson. 2 oras na ang nakalipas. Mayroon ng higit sa 15,000 view. Naramdaman kong umikot ang sahig sa ilalim ko. Nag-scroll ako. Brutal ang comment section. May nagsulat, anong klaseng ina ang gumagamit ng sanggol para manggancho? Ang isa pa ay nagsabi, mukhang nakadroga siya. Dapat tawagan ng DSWD. Ang pangatlo, nakita ko siya kahapon. Profesional na pulubi siya. Huwag niyo siyang bigyan ng anuman. At malapit sa tuktok na naka-highlight ng algorithm ng Facebook ay isang komento mula kay Belen Richardson. Sinubukan ko siyang tulungan. Ganyan na siya simula nang ipanganak si Sofia. Ibinigay namin sa kanya ang lahat, pero patuloy niya kaming tinutulak palayo. Ngayon, inilalagay niya sa panganib ang kawawang sanggol na iyon. Dasal ko na lang na matulungan siya. Higit sa 200 tao ang nag-like sa komento ni Belen. 2 dosenang tao ang nag-reply na may simpatiya kay Jake at galit kay Maria. Narinig ko ang isang maliit na tunog mula sa kabila ng silid. Nakita ni Maria ang mukha ko. Ibinaba niya ang bote ni Sofia at lumapit, nanginginig na ang mga kamay niya. Ano po iyan? Ayaw kong ipakita sa kanya, pero kinuha niya ang telepono sa kamay ko bago ko pa siya mapigilan. Pinanood niya ang video ng tahimik, tapos binasa niya ang mga komento. Bumilis ang paghinga niya, nanlaki at basa ang kanyang mga mata. Sinasabi nila na masama akong ina, bulong niya. Sinasabi nila na ginagamit ko si Sofia para sa pera. Iniisip nila na nabasag ang boses niya. Bumagsak siya sa silya sa tabi ko at idiniin ang 2 kamay sa kanyang bibig. Sinusubukang pigilan ang hikbi. Iniisip ng lahat na isa akong halimaw. Inalis ko ang telepono at inilagay ito ng nakaharap sa mesa. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at naramdaman ko siyang nanginginig sa ilalim ng palad ko. Hindi nila alam ang totoo, sabi ko ng mahinahon. Hindi nila alam ang ginawa ni Jake sa iyo. Pero pinaniniwalaan nila siya, humihikbi siya. 200 tao ang naniniwala sa kanya. Gusto kong ihagis ang telepono sa bintana.
Gusto kong magmaneho sa bahay ni Jake at kaladkarin siya sa kalsada. Ngunit sa halip, kinuha ko ulit ang telepono ko at tinawagan si Ramon. Sinagot niya sa pangalawang ring. Nakita ko, sabi niya bago pa ako magsalita. Ito ay na-share na ng mahigit 400 beses. Kailangan nating sumagot, sabi ko. Mahigpit ang boses ko. Kailangan nating sabihin sa mga tao kung ano talaga ang nangyari. Hindi, sabi ni Ramon ng walang emosyon. Hindi tayo sasagot. Ricardo, pakinggan mo ako. Kung sasagot ka na ngayon, magmumukha kang defensive. Magmumukha kang desperado. Gusto ni Jake na labanan mo siya sa publiko dahil alam niya na kaya niyang kontrolin ang kwentong iyon. Kasama niya si Belen. May simpatya siya. Bawat salita na ipinaskil niya, bawat komento na iniiwan ni Belen, lahat iyon ay ebidensya. Nagpapakita iyon ng koordinasyon. Kapag nagpunta tayo sa korte, gagamitin natin ang bawat salita laban sa kanya. Ngunit ngayon, manatili kang tahimik. Hayaan mong kumalat ang video. Hayaan mong isipin ni Jake na nananalo siya. Nagtigasan ang pangako. Kaya, hahayaan lang natin siyang magsinungaling? Hahayaan natin siyang maghukay ng sarili niyang libingan, sabi ni Ramon. At kapag tama ang oras, ililibing natin siya sa katotohanan. Galit ako, pero nagtitiwala ako kay Ramon. Sige, sabi ko. Ibinalik ko ang telepono at binuksan ang aking mga mensahe. Nakita ko ang pangalan ni Nathan Jimenez, ang journalist na nakatrabaho ko noon sa isang kwento ng katiwalian sa munisipyo. Nag-type ako ng 4 na salita. Hindi pa ngayon pero malapit na. Tumigil na si Maria sa pag-iyak. Nakatingin siya sa mesa, walang laman ang mukha niya. Iniisip ng lahat na sinungaling ako, sabi niya ng mahina. Hindi, sabi ko. Iniisip ng lahat na alam nila ang kwento. Hindi nila alam, pero malalaman din nila. Naupo ako sa tabi niya hanggang sa nakatulog si Sofia. Tapos, lumipat ako sa silya malapit sa pinto at nanatili ako roon sa buong gabi. Ang telepono ko ay nasa kandungan ko nagre-refresh ng post ni Jake bawat oras. 10:00 ng gabi, 22,000 view. Hating gabi, 31,000. 3:00 ng umaga, 43,000. Pagsapit ng umaga, ang video ay may 50,000 view. At alam kong ang susunod na hakbang ni Jake ay hindi na online. Pupunta siya ng personal. Dumating ang katok ilang sandali matapos ang 9:00 noong gabing iyon. 3 malakas na katok sa pinto ng apartment. Tiyak, sinadya. Nakatayo na ako bago pa matapos ang pangalawang katok. Napatingin si Maria mula sa sofa, nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa takot. Lumapit ako sa pinto at tumingin sa peephole. Isang lalaki ang nakatayo sa pasilyo, matangkad, nasa kalagitnaan ng 30s, nakasuot ng malinis na button-down shirt. Ang mukha niya ay kalmado, halos naboboring. Ginoong Ricardo, sabi niya, malamig at nasusukat ang boses niya. Ako si Marlon Richardson, kapatid ni Jake. Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Hindi ko binuksan ang pinto. Wala tayong pag-uusapan. Hindi ako sumasang-ayon. Kinuha mo ang anak ni Jake. Iyan ay kidnapping dito. At ikaw ay isang matanda na nanghihimasok sa isang usapin ng kustodya. Iyan ay delikado. Umalis ka sa pinto ko. Ngumiti si Marlon sa peephole. Isang manipis, walang kagalakang ekspresyon. Nagkaroon ka ng problema sa puso, hindi ba, Hinoong Ricardo? Ang mga sitwasyong nakaka-stress ay maaaring maging napakahirap para sa isang tao sa iyong edad. Ang atake sa puso ay nangyayari pa rin sa lahat ng oras, kahit sa mga lalaking nag-iingat. Naghigpit ang kamay ko sa doorframe. Dapat mong isipin ang tungkol sa iyong kalusugan dahil kung may mangyari sa iyo, si Maria ay mag-iisa ulit. At si Sofia ay babalik sa kung saan siya nararapat. Inayos niya ang kanyang kwelyo. Magandang gabi, Hinoong Ricardo. Pagkatapos, lumakad siya sa pasilyo patungo sa elevator. Nakatayo ako roon, humahampas ang pulso ko. Lumapit si Maria sa likod ko. Si Sofia ay nakadikit sa kanyang balikat. Sino iyon? Kapatid ni Jake, si Marlon. Ikinadena ko ang patay na lock. Sinusubukan niya kaming takutin, pero nanginginig ang mga kamay ko. 30 minuto pagkatapos, nag-ring ang telepono ko.
Si Oscar Reyes. Agad akong sumagot. Sabihin mo sa akin na mayroon kang nakuha. Mayroon, Ricardo. Kailangan mong umupo para dito. Umupo ako. Nakita ko ang financial records ni Maria, sabi ni Oscar. At nakita ko ang isang life insurance policy na finale ni Jake 3 araw pagkatapos ipanganak si Sofia. 25 milyong piso, beneficiary, Jake Richardson, 100%. Naging tahimik ang silid. Kumuha siya ng life insurance kay Maria, sabi ko ng dahan-dahan. Oo, at meron pa. Ang boses ni Oscar ay madilim. Kinuha ko ang phone records ni Belen, ang GPS data niya. Siya ay nasa interseksyon na iyon araw-araw sa loob ng 2 linggo. EDSA at Ortigas. Pinapanood niya si Maria na nagpapalimos. At nakakita ako ng text messages sa pagitan ni Jake at Dennis. Binabayaran siya ni Jake ng 30,000 isang linggo para panatilihin si Maria sa kalye. Para siguraduhin na makikita siya. Para siguraduhin na hindi siya pupunta sa isang shelter. Nagliit ang aking paningin. Sinasaktan nila siya, sabi ko. Eksakto, gusto nila si Maria sa init, pagod, walang pag-asa. Naghihintay na bumigay siya, naghihintay ng aksidente, heat stroke, dehydration, o mas masahol pa. At kung namatay siya, makukuha ni Jake ang 25 milyon, bukod pa sa lahat ng ninakaw niya. Hindi ako makapagsalita. Ricardo, hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay tangkang pagpatay sa pamamagitan ng kapabayaan. Tiningnan ko sa kabila ng silid. Nakatulog na ni Maria si Sofia. Nakakulot siya sa sofa. Nakapikit ang kanyang mga mata. Mapayapa ang mukha. Mukha siyang napakaliit. Hindi lang kinuha ni Jake ang bahay niya, kotse niya, pera niya. Sinubukan niya siyang burahin. Tumayo ako at lumakad sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng Pasig na umaabot sa disyerto. Kailangan itong makita ni Ramon, sabi ko. Malamig at patag ang boses ko. Lahat ng ito, ang insurance policy, ang GPS data, ang mga mensahe, lahat. Ipinapadala ko na sa kanya ngayon, sabi ni Oscar. Mabuti. Idiniin ko ang kamay ko sa salamin. Dahil tapos na akong maglaro ng depensa, oras na para mag-set ng bitag. Ibinalik ko ang telepono at lumingon kay Maria, natutulog ng mapayapa sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Hindi lang nagnakaw si Jake sa kanya. Sinubukan niya siyang burahin at ngayon babayaran niya ito. Dumating ako sa isang sikat na coffee shop sa Makati Avenue bandang alas 10:45. Nandoon na si Ramon, nakaupo 3 mesa ang layo, bukas ang laptop. Mukha siyang isa lang sa mga taong nagtatrabaho online. Hindi niya ako pinansin. Nag-order ako ng kape at umupo malapit sa likod. Ang telepono ko ay nagre-record sa bulsa ng shirt ko. Eksaktong alas 11 taonda, pumasok si Belen Richardson. Nakasalamin siya at nakasuot ng puting linen blazer. Sumunod si Jake sa likod niya, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, mayabang ang ekspresyon. Umupo sila sa tapat ko nang hindi nagtatanong. Ginoong Ricardo, sabi ni Belen, tinanggal ang salamin niya. Masaya ako na pumayag kang makipagkita. Ginawa kong pagod at talunan ang boses ko. Gusto ko lang maintindihan kung ano ang nangyari. Sumandal si Belen, ang kanyang tono ay puno ng pekeng simpatiya. Matagal nang nahihirapan si Maria, hindi siya maayos. Kailangan niya ng propesyonal na tulong. Kumusta naman ang bahay na binili ko sa kanya? Tanong ko ng mahina. Ang bahay na 35 milyon? Nasaan na yun ngayon? Hindi nag-alinlangan si Belen. Iyan ay pag-aari na ng pamilya ngayon. Pumirma si Maria ng papeles. Legal ang lahat. At ang kotse, ang Mercedes? Nagsalita si Jake, makinis ang boses niya. Pag-aari rin ng pamilya. Ang pera mula sa mga account ni Maria ay ginamit para sa mga investment ng pamilya. Ginawa ng maayos ang lahat. P20 milyon, sabi ko. Nawala. Inabot ni Belen ang mesa at tinapik ang kamay ko. Ginawa ni Maria ang kanyang mga pagpipilian. Pinirmahan niya ang mga dokumento. At ngayon, ginagamit kanya para subukang bawiin ang ibinigay niya. Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko. Ano ang gusto ninyo sa akin? Gusto namin si Sofia pabalik sa kung saan siya nararapat, sabi ni Belen, tumigas ang boses. At kailangan mong tumigil sa panghihimasok.
Sumandal si Jake, nakakrus ang mga braso. Matanda ka na, may problema sa kalusugan, hindi mo kailangan ang stress na ito. Ibalik mo lang si Sofia, kakalimutan namin ang lahat ng ito. Tumayo ako ng dahan-dahan, parang sumasakit ang mga tuhod ko. Kailangan kong pag-isipan ito, sabi ko ng mahina. Ngumiti si Belen. Siyempre, pero huwag mong tagalan. Lumabas ako. Sumunod si Ramon 30 segundo pagkatapos. Nakuha mo? Tanong ko sa parking lot. Tinaas niya ang telepono niya. Bawat salita. Si Belen, umaamin na ang bahay ay pag-aari ng pamilya. Si Jake, umaamin na ginamit niya ang 20 milyon. Lahat-lahat. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Oscar. Handa nang tumistigo si Lina Santos. Meron siyang mga litrato ni Belen na binabantayan si Maria. At may isa pang bagay tungkol kay Marlon. Tawagan mo ako. Tiningnan ko si Ramon. Sapat na ang mayroon tayo. Higit pa sa sapat. Oras na para dalhin sila. Tiningnan ko ang coffee shop. Sa bintana, nagtatawanan sina Belen at Jake. Wala silang ideya kung ano ang darating. Ang mensahe ni Oscar tungkol kay Marlon ay nagpapahiwatig ng isang huling katotohanan. Pero kailangan muna naming harapin si Jake sa huling pagkakataon. Pumasok si Jake Richardson sa opisina ni Ramon eksaktong 2:00 noong araw 11. Nakasuit siya at may ekspresyon ng kalmadong kumpiyansa. Tiningnan niya sina Ramon, Oscar at ako, tapos ngumiti. Mga Ginoo? Sabi niya umupo. Masaya ako na sa wakas ay makakapag-usap tayo ng sibilisado. Hindi ngumiti si Ramon. Binuksan niya ang kanyang laptop at itinuon ito kay Jake. Hindi kami nandito para mag-usap. Nandito kami para ipakita sa iyo kung ano ang mayroon kami. Pinindot niya ang play. Pinuno ng boses ni Belen ang silid. Iyan ay pag-aari na ng pamilya ngayon. Legal ang lahat. Tapos ang boses ni Jake. Ang pera ay ginamit para sa mga investment ng pamilya. Nawala ang ngiti ni Jake. Ni-record niyo kami? Oo, sabi ni Ramon. At iyan ay simula pa lang. Lumapit si Oscar at naglagay ng mga dokumento sa desk. Bank records. 20 milyon ang inilipat mula sa account ni Maria 3 araw pagkatapos niyang pumirma sa akala niya ay insurance form. Walang pahintulot, nawala lang. Sumandal si Jake. Binigyan ako ni Maria ng access. Hindi, sabi ni Oscar. Pumirma siya ng power of attorney na ikinubli mo bilang life insurance. At pinipeke ng kapatid mong si Marlon ang pirma niya ng 7 beses sa deed ng bahay, titulo ng kotse, bank forms, credit applications. Iyan ay panloloko, pamemeke, identity theft. Namutla ang mukha ni Jake. Naglabas si Oscar ng isa pang file. Life insurance policy, P25 million. Final, 3 araw pagkatapos ipanganak si Sofia. Beneficiary, Jake Richardson, 100%. Hindi nagsalita si Jake. Ang GPS ni Belen ay nagpapakita na siya ay nasa EDSA at Ortigas araw-araw sa loob ng 2 linggo. Pinapanood si Maria na nagpapalimos, patuloy ni Oscar. At meron kaming mga text sa pagitan mo at Dennis. Binayaran mo siya ng 30,000 isang linggo para panatilihin si Maria sa kalye. Hindi ka lang nagnanakaw sa kanya, Jake. Naghihintay ka lang na mamatay siya. Naging tahimik ang silid. Hinigpitan ni Jake ang pagkapit sa armrests. Ito ay binabago niyo ang lahat. Ang insurance ay para sa seguridad ng pamilya. Kung gayon, bakit ikaw lang ang beneficiary? Tanong ni Ramon. Hindi si Sofia, hindi si Maria. Ikaw lang? Binuksan ni Jake ang kanyang bibig, isinara ito. Idinulas ni Ramon ang isa pang dokumento sa desk. Nag-file kami ng kaso ngayong umaga. Civil fraud, pagnanakaw, sabwatan. Ipinapasa rin namin ito sa piskal para sa mga kasong kriminal at frozen na ang lahat ng assets. Ang bahay, ang kotse, ang mga account, lahat. Tumayo si Jake nang mabilis. Maaari nating ayusin ito. Ibabalik ko ang pera. Maaari tayong mag-settle. Huli na para dyan, sabi ni Ramon. Tumayo ako at lumakad hanggang sa nasa harap ako ni Jake. Sinubukan mong burahin ang anak ko, sabi ko ng mahina. Ninakaw mo ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. Pinilit mo siyang magpalimos sa 38 degrees Celsius na init kasama ang isang sanggol.
Binayaran mo ang mga tao para panoorin siyang magdusa. Kumuha ka ng life insurance sa kanya na parang isa siyang investment. Umatras si Jake. Tapos ka na, sabi ko. Tiningnan ni Jake ang paligid ng silid ng isa pang beses, tapos ay tumalikod at lumakad patungo sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang hawakan. Umalis siya nang walang sinasabi. Bumuga ng hininga si Ramon at lumingon sa akin. Hindi pa ito tapos ng lubusan. Pero Ricardo, nanalo lang tayo sa pinakamahalagang labanan. Tumingin ako sa bintana. Sa kalye, naglalakad si Jake patungo sa kanyang kotse. Nakasandal ang balikat niya. Ang kanyang kumpiyansa ay nawasak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, nakahinga ako. 3 buwan pagkatapos nagmaneho ako sa parehong interseksyon na iyon, EDSA at Ortigas. Naging pula ang ilaw at huminto ako. Oktubre na ngayon, nakaya ang init. Nagtagumpay ang kaso. Ibinabalik ang bahay sa pangalan ni Maria. Nakuha ang Mercedes. Karamihan sa pa 20 milyon ay naibalik. Si Ramon ay walang humpay. Ang ebidensya ni Oscar ay hindi matatawaran. Sina Jake at Belen ay nasa ilalim ng criminal investigation. Fraud, pamemeke, sabwatan, tangkang exploitation. Si Marlon ay inaresto, sinusubukan niyang tumakas. Si Dennis ay tumistigo laban kay Jake para sa mas mababang sentensya. Inamin niya ang lahat, ang 30,000 kada linggo, ang surveillance, ang mga tagubilin na panatilihin si Maria sa kalye. Inilathala ni Nathan Jimenez ang buong kwento. Nag-viral ito kasama ang katotohanan sa pagkakataong ito. Ama ng Las Vegas, ibinunyag ang balak ng manugang na nakawin ang buhay ng anak. Ang galit ng publiko ay napakalaki. Nawala ni na Jake at Belen ang lahat. Sa pulang ilaw, sumulyap ako sa kanan. Nandun sila. Si Jake, may hawak na karton. Wala kaming tirahan. Anumang tulong ay makakatulong. Si Belen ay nakaupo sa gilid ng bangketa. Walang laman at pagod. Wala na ang mga designer clothes. Napalitan ng maruming shirt at luma na maong. Naisip kong huminto, pero hindi ko ginawa. Nagtagpo ang mga mata namin ni Jake. Kumislap ang pagkilala, tapos ang kahihiyan. Umiwas siya ng tingin. Naging berde ang ilaw. Umalis ako. Gumagana ang karma. 20 minuto pagkatapos, huminto ako sa apartment ni Maria sa Pasig. Maliit, malinis, ligtas sa kanya. Mayroon siyang remote data entry job. Dahan-dahan siyang nagtatayo ulit sa sarili niyang mga termino. Kumatok ako. Binuksan ni Maria ang pinto. Nakangiti. Hello, Tay. Sa likod niya, si Sofia ay naglalakad sa buong silid. Nakaunat ang mga braso. 13 buwan na ngayon, matatag na sa kanyang mga paa. Papa, bulol niyang sabi. Lumuhod ako at sinalu siya. Tumawa siya at tinapik ang aking pisngi gamit ang maliliit na kamay. Binuhat ko siya. Niyakap niya ang leeg ko. Tumatawa. Lahat ng pagod, galit, takot ay natunaw. Ito ang dahilan kung bakit ako lumaban. Hindi para sa paghihiganti, hindi para sa pera, para sa sandaling ito, para sa tawa ng batang ito. Nakatayo si Maria sa tabi ko, ang kamay ay nasa balikat ko. Salamat po, Tay, sabi niya ng mahina. Para sa lahat, para sa paniniwala sa akin, para sa pakikipaglaban para sa amin. Iniling ko ang ulo ko. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Opo, kailangan. Maaari mong sinabi, sabi ko na sa iyo. Maaari mong ginawa akong masama ang pakiramdam tungkol sa aking mga pagpipilian, pero hindi mo ginawa. Lumaban ka lang para sa akin. Parang mahalaga pa rin ako. Lagi kang mahalaga, sabi ko. At lagi kang magiging mahalaga. Sumigaw si Sofia. Inaabot ang isang stuffed bear sa sofa. Pinaupo ko siya. Naglakad siya, kinuha ito, at iwinagayway ito ng matagumpay. Pinanood ni Maria ang kanyang anak ng may mapagmataas ng ngiti. Hindi na ako babalik sa bahay na iyon, Tay. Kahit na sa akin na ulit iyon, ibebenta ko iyon. Magsisimula akong ganap na bago. Mabuti, sabi ko. Hindi mo kailangan yon. Meron ka ng lahat ng kailangan mo dito. Kumikinang ang kanyang mga mata. Opo, mayroon po. Dinala sa akin ni Sofia ang bear. Inaalok ito ng nakanganga ang ngipin. Kinuha ko ito at pinasayaw. Pumalakpak siya at tumawa. Ang sandaling ito, hindi bahay, hindi kotse, hindi pera. Ang pamilyang ito.
Kung babalikan ko ang lahat ng nangyari, napagtanto ko kung gaano ako kalapit na mawala ang aking anak at apo magpakailanman. Kung hindi ako nagmamaneho sa EDSA noong hapon na iyon, kung hindi ako huminto sa pulang ilaw na iyon, maaaring naglaho sina Maria at Sofia sa isang sistema na hindi laging nagpoprotekta sa mga mahihina. Ito ay isa sa mga tunay na kwento na nagtuturo sa atin ng mahihirap na aral. Huwag mong balewalain ang mga babala kapag ang isang mahal mo ay nasa panganib. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng pride o ang mga salitang, "Sabi ko na sa iyo sa pagtulong sa pamilya." At pinakamahalaga, huwag mong ipagpalagay na ang legal na papeles ay nangangahulugang kusang ibinigay ng isang tao ang kanilang mga karapatan. Pumirma si Maria sa mga dokumento na iyon 3 araw pagkatapos manganak. Pagod at nagtitiwala. Hindi niya alam na pinirmahan niya ang lahat-lahat. Inilagay ako ng Diyos sa interseksyon na iyon sa isang dahilan. Naniniwala ako riyan ng buong puso. Kapag nagdarasal ako, nagpapasalamat ako sa Diyos para sa pulang ilaw na iyon, para sa kaalaman ni Ramon, para sa kasipagan ni Oscar, at nagpapasalamat ako sa Diyos na si Sofia ay lalaking nakakaalam na siya ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang mga kwento ng lolo ay hindi lang tungkol sa mga matatandang lalaki na nagkukwento. Ang mga ito ay tungkol sa mga labanan na nilalabanan namin kapag ang lahat ay sumuko na. Ang mga ito ay tungkol sa pagtayo, sa pagitan ng kasamaan at ng mga mahal namin. Kahit na pagod kami, kahit na takot kami. Kung binabasa mo ito at iniisip ang isang tao sa buhay mo na maaaring nasa gulo, isang anak na babae, isang kapatid, isang kaibigan, huwag kang maghintay. Huwag mong ipagpalagay na hihingi sila ng tulong. Minsan, ang mga taong labis na nagdurusa ay masyadong nahihiya para lumapit. Ang tunay na kwentong ito ay nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging tama. Ito ay tungkol sa pagiging nandoon. At kung bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na iligtas ang isang tao, kunin mo iyon, anuman ang mangyari. Tingnan mo, nanalo kami. Naibalik ang bahay ni Maria, pati ang halos 20 milyon. Pero, ang pinakamatamis na tagumpay. Nang dumaan ako sa EDSA, nakita ko si Jake at Belen doon. Sila naman ngayon ang nagmamakaawa. Nakita ko ang hiya sa mata ni Jake. Tunay na gumagana ang karma. Pagdating ko sa bahay, nandoon si Maria, ligtas, si Sofia. Tumatawa, tumatakbo, at sumisigaw ng, "Papa, yan ang dahilan, ang tunay na kayamanan." Ito ang aral ko, mga kapatid. Huwag na huwag kang susuko sa pamilya. Kung may pagkakataon kang lumaban, gawin mo. Dahil sa huli, ang pag-ibig lang ang mananatili. God bless. Nakita ko ang aking anak na babae. Nagpapalimos yakap si Sofia sa gitna ng daan. Ang hiya na dulot ng asawa niya, si Jake, halos ikinamatay ko. Ibinigay ko ang lahat. Ang bahay na 25 milyon, ang 20 milyon sa bangko. Pero sa kanila, si Maria ay parang kasambahay lang. Walang utang na loob si Jake at ang biyenan niyang si Belen. Akala nila, tapos na ang laro. Akala nila, sunog na ako sa init. Hindi nila alam, ang trump card ko ay galing sa aking abogado. Ngayon, ako ang mangangaso. Hindi ito pagnanakaw lang. Gusto kong bawiin ang dangal ng aking pamilya. Babayaran nila ang bawat sentimo. Kung naantig ka sa kwentong ito, kwentuhan mo ako. Saan ka ba nanonood ngayon? Hindi lang nila ninakaw ang pera ni Maria. Kinulong nila siya, hinanting, tinulak sa sukdulan ng paghihirap at babayaran nila ang lahat ng ginawa nilang kasamaan. Pero bago tayo magpatuloy, makikiusap ako. I-comment mo nga diyan, saang probinsya o lugar mo pinapanood itong kwento ko. Gusto kong malaman kung sino ang nakikinig sa akin ngayon. Sa edad na 66, natutunan ko na ang katahimikan ay hindi lang ginto. Ito ay paraan para mabuhay. Iyon mismo ang gusto ko habang nagmamaneho ako pa uwi mula sa St. Luke's Medical Center. Umuwi ako noong isang hapon ng Hunyo habang umuugong pa sa aking pandinig ang mga sinabi ng doktor. "Ricardo, tumataas ang blood pressure mo kapag naiinis ka. Kailangan mong iwasan ang stress." Pinatay ko ang aircon kahit na 38 degrees Celsius ang init.
Minsan ang pagkabalisa ay mas nakakapaglinaw ng isip kaysa sa ginhawa. Ang EDSA na parang umiinit at kumikinang sa tindi ng init ng tag-araw ay nasa harapan ko. Mabagal ang traffic sa interseksyon ng Ortigas. Huminto ako sa pulang ilaw, ang aking mga kamay ay nakapatong sa manibela. Wala akong iniisip na anuman, doon ko siya nakita. Isang babae ang gumagalaw sa pagitan ng mga kotse, payat at gusgusin. Ang damit niya ay marumi at punit-punit at siya ay nakayapak sa aspalto na napakainit. May dala siyang sanggol na nakatali sa kanyang dibdib. Isang maliit na bagay na may malambot na pisngi at ang ulo ay mahina at nakasandal sa kanyang balikat. Gumagalaw siya mula sa bintana ng kotse hanggang sa bintana, nagbibilang ng barya sa kanyang palad. Ito ay hindi ang kaswal na pagbibilang ng taong nagpapalipas lang ng oras. Ito ay desperadong paghihimay ng barya. Ang susunod niyang kain ay nakasalalay sa bawat barya na hawak niya. Dapat sana ay nag-iwas ako ng tingin. Sa Metro Manila marami ng tao ang humihingi ng tulong sa mga interseksyon. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa akin na tingnan siyang mabuti. Yumuko siya para pulutin ang isang nalaglag na barya at doon ko nakita ang kanyang mukha ng malinaw. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Si Maria, ang aking anak. Maria! Ang salitang iyon ay parang sumabog mula sa aking lalamunan. Binuksan ko ang pinto ng kotse ng malakas. Tumingala siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa matinding takot. Tay, huwag po. Hindi kayo pwede rito. Umalis na po kayo, please. Lumayo siya, parang ako ang panganib. Sumakay ka sa kotse, sabi ko. Pinipilit na panatilihing matatag ang boses ko. Ngayon din, Tay, binabantayan nila. Wala akong pakialam kung sino ang nagbabantay. Pinuksan ko ang pinto ng pasahero. Pumasok ka. Nakatayo lang siya, nakayakap ng mahigpit sa bata. Umiyak ang sanggol, isang tunog na dumurog sa puso ko. Maria, pinalambot ko ang boses ko. Pakiusap, hayaan mo akong tulungan ka. Bumigay ang mukha niya. May luha na nag-iwan ng guhit sa dumi sa kanyang pisngi. Lumingalinga siya, tapos ay kumaripas papunta sa kotse. Sumakay siya. Ang sanggol ay nakadikit sa kanyang dibdib. Ang maliliit na braso ng bata ay nakabitin, parang naubusan ng lakas dahil sa init. Isinara ni Maria ang pinto at yumuko. Sinubukang magtago sa upuan. Naging berde ang ilaw. Nagbusina ang mga kotse sa likod ko. Hindi ko sila pinansin at umandar ako. Sa loob ng ilang blok, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Nanginginig ang balikat ni Maria dahil sa tahimik na pag-iyak. Inaalog-alog niya ang sanggol ng mahinahon, bumubulong ng mga salitang hindi ko marinig. May libo-libo akong tanong, pero isang tanong lang ang nag-aapoy sa akin. Isang tanong na hindi ko maintindihan. Isang tanong na nagpabago ng aking pagkalito sa isang malamig at matalim na damdamin. Tiningnan ko ang babaeng ito na parang multo ng anak ko. Ang babaeng pinalaki ko, ang anak na ibinigay ko ng lahat. Maria, sabi ko ng mahinahon. Pinunit ang katahimikan. Nasaan ang bahay at kotse na binili ko sa iyo? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang buong katawan. At pagkatapos, sumagot siya. Ang sagot ni Maria ay dumating sa pamamagitan ng putol-putol na bulong. At ang sinabi niya ay nagpalamig sa dugo ko. Nagmaneho ako ng walang direksyon. Gusto ko lang lumayo sa interseksyon na iyon. Si Maria ay nakayuko. Si Sofia ay nakadikit sa kanyang dibdib. Ang sanggol ay tumahimik, masyadong tahimik. Sabihin mo sa akin ang nangyari, sabi ko. Lahat-lahat. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Wala na ang bahay, Tay, ang Mercedes, lahat ng 20 million sa savings, lahat ng ibinigay mo sa akin. Nagtigasan ang pangako. Si Jake, si Belen, si Marlon. Pinunasan niya ang mukha gamit ang maruming kamay. 3 araw pagkatapos ipanganak si Sofia, umuwi si Jake na may dalang regalo. Isang silver bracelet na may engraving na nanay ni Sofia. Umiyak siya. Tay, akala ko siya ang pinakamapag-arugang asawa. Nabasag ang kanyang boses.
Tapos naglabas siya ng mga papeles. Sabi niya nag-aayos daw siya ng insurance policy para kay Sofia, para daw protektahan ang kinabukasan niya. Kailangan lang daw ng pirma ko. Tiningnan niya ako nang walang laman ang mga mata. Pagod na pagod ako. Si Sofia umiiyak buong gabi. Hindi ako natulog sa loob ng ilang araw. Pumirma ako ng hindi nagbabasa. Ano ang pinirmahan mo? Power of attorney. Ang mga salitang iyon ay parang abo. Ibinigay ko sa kanya ang kontrol sa lahat. Ang bahay, ang mga account, lahat. Naramdaman kong may malamig na bagay na dumapo sa dibdib ko. Pagkatapos noon, pinagtrabaho nila ako. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Araw-araw, sa loob ng 2 linggo, ihahatid ako ni Marlon o ni Belen sa iba't ibang interseksyon. Iwanan nila ako roon kasama si Sofia. Sinabi nila na kung hindi ako makakakuha ng Panda 500, hindi ako kakain. Pinagpalimos ka nila. Binabantayan nila ako, Tay. Nagpapark si Belen malapit para siguraduhin na hindi ako aalis. Sa gabi, ikinukulong nila ako sa isang silid sa likod. Kinuha nila ang telepono ko. Sabi nila, kung makikipag-ugnayan ako sa iyo, kukunin nila si Sofia at hinding-hindi ko na siya makikita pa. Kailangan kong ipahinto ang kotse. Nanginginig ng husto ang mga kamay ko para magmaneho. Bakit hindi ka tumakas? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Dahil sinabi nila sa akin na aatakihin ka sa puso kung magpapakita ako. May bagong luha na naghiwa sa dumi sa mukha niya. Sabi nila, 66 ka na, may high blood pressure, na ang gulat ay papatay sa iyo. Maria, pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit hindi ako lumapit. Tinabunan niya ang kanyang mukha. Ang totoo, masyado akong nahihiya. Binalaan mo ako tungkol kay Jake, Tay. Naaalala mo? Naalala ko. 2 taon na ang nakalipas. Noong dinala niya si Jake sa bahay sa unang pagkakataon. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, Maria. Hindi mo naman gusto ang sino man na makikipag-date sa akin, Tay. Masyado siyang maraming tanong tungkol sa pera. Nagiging paranoid ka lang, Tay. At sa kasal niya, habang naglalakad kami sa aisle, sinabi ko, hindi pa huli ang lahat para magbago ang isip mo, anak. Ngumiti siya, parang nag-aalala lang ako sa wala. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Tay. Tama ka tungkol sa kanya, humihikbi siya. Nakita mo ang totoo mula sa simula at ipinagtanggol ko siya. Tinawag pa kitang paranoid. Sinaktan kita, Tay. Hinarap ko siya ng buo. Umiibig ka. Hindi iyon krimen. Nawala ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Wala akong pakialam sa bahay, o sa kotse, o sa pera. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Buhay ka. Buhay si Sofia.